Mapagpalang umaga sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibong makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si John Kevin Boter Camo, 27 years old, nakatira sa 4 Faith Street, Tierra Evelina Homes, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Colleen Donica Faustino Garcia, 28 years old, nakatira sa 4 Faith Street, Tierra Evelina Homes, Culiat, Quezon City, sa June 14, 2024, sa San Lorenzo Ruiz Parish, Tierra Verde Homes 1, Culiat, Quezon City. Si Justin Christopher C. Lim, 32 years old, nakatira sa 9 PV Cala West, Tierra Pura Subdivision, Tandangsora, Quezon City, ay ikakasal kay Floricel O. Castro, 34 years old, nakatira sa Kolong-Kolong, Ibahay, Aklan, sa July 14, 2024, sa The Manila Cathedral, Manila City. Si Christian John Calitro Molina, 25 years old, nakatira sa 1354 Interior O. Burgos Street, Paco, Manila, ay ikakasal kay Ellie May Tuazon Igos, 23 years old, nakatira sa 45 Balod Street, Congressional Avenue, Culiat, Quezon City, sa June 30, 2024, sa San Vicente de Paul Parish, Ermita, Manila. Si Paul Renz Z. Ibay, 30 years old, nakatira sa Quezon City, ay ikakasal kay Eliza F. Gragazin, 29 years old, nakatira sa Moncada, Tarlac, sa June 16, 2024, sa San Sebastian Parish, Tarlac City. Lumuhod po ang lahat para sa panalangin para sa banal na bukasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan. Sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan, ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin, tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso, tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Hesukristo aming manunubos at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ang aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na pagtugon ng mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang pananawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyon, sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Tumayo po ang lahat at dasalin natin ang Reyna ng Langit.
O Reyna ng Langit, magalak ka, Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia. Ay nabuhay na mag-uli na gaya ng kanyang sinabi, Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling naming sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po munang ang lahat. Ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Panginoon. Ika-58 linggo ng komunikasyong pandaigdig at araw ng mga ina. Ang tema ng ating misa ngayon ay paglahok sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay siyang sukdulan ng kanyang kaluwalhatian, ngunit di naman nangangahulugang pinutol na niya ang kanyang pakikipag-ugnayan sa atin. Ibig lamang sabihing habang siya pa rin ang dakilang protagonista sa kasaysayan ng kaligtasan, pansamantala niyang ipinagpaparaya sa ibang bumubuo sa simbahan ang matamong paglahok sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Lahat tayo'y kasali sa ganitong dakilang pagsisikap na siyang buod ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Tumutulong tayo rito sa pagpapahayag ng Ebanghelyo at sa pamumuhay bilang mga tunay na Kristiyano. Ngayon ipinagdiriwang din natin ang ika-58 pangdaigdigang araw ng komunikasyon. Ipagdasal natin ang lahat ng mga media practitioners, lahat ng nasa social media, at mga social media influencers, gayon din ang lahat ng nakikinabang o naaapektuhan ng kanilang ginagawa. Ito din ay isang magandang pagkakataon upang ipakita natin ang pagmamahal at utang na loob sa ating mga ina na pagdiriwang natin ng Mother's Day. Maaari natin itong patunayan di lamang sa paghahandog sa kanila ng mga bulaklak at paggiliw, kundi sa pamamagitan din ng pagdarasal para sa kanila, lalo na sa ating pagdiriwang ng Eukaristiya ngayon. Tumayo na po ang lahat at umpisahan natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Ipaninyo
Espiritu Santo. Amen. Purihin si Jesus ang dakila nating Panginoon, naluluklok sa kanan ng Ama. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa banal ng Eucharistia ito, sa dakilang kapistahan sa pag-akyat sa ating Panginoong Hesus, manalangin tayo para sa mga kaluluwa sa ating mga kapatid Eleanor Sabangan, Salvador Lising, Magdalena de la Vega, Juris Laranang, Marina Laranang, Hilaria Limpio, at lahat mga kaluluwa. Para sa healing ni Mario Blas Laranang at special intention ni Polly Pangyarihan, Ruby Almazan, ug Maria Evernie Lacson. At siyempre manalangin tayo para sa mga mothers sa pamilya. Bilang paghahanda sa pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ni Kristong muling nabuhay, gunitain natin ang nakakahadlang sa paglago ng ating buhay espiritual. Kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaloob sa iba ay kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay makaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan. Ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tingunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan bilang tagapamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nagsisimula ang aklat ng mga gawa kung saan nagtatapos ang mga ebanghelyo ni Marcos at Lucas sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Ipinangako niya sa kanila ang pagdating ng Espiritu Santo at ang misyon nilang magpatotoo sa Kanya hanggang sa dulo ng daigdig. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabas sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog.
Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinasuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awita at purihan ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Narito ang isang napakagandang pagsusumamo at pagninilay sa pagtataas kay Kristo ng higit sa anumang kapangyarihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o ininom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay.
Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. And happy Mother's Day to all. Palakpakan naman ho natin ang ating mga ina. Today, as we celebrate the Ascension of the Lord, mahalaga sigurong malaman natin kung gaano kahalaga ang pagdiriwang natin ito in connection sa ating pananampalataya kay Kristo bilang anak ng Diyos at ang Diyos mismo. To make it short yet profound, I would like to focus only on that one important, beautiful reality na pinapaalala every year sa atin as we celebrate the solemnity of the Ascension of the Lord. Kung napansin po ninyo, if nagsisimba kayo araw-araw or nagbabasa kayo ng daily gospel, ang ebanghelyo po from last Sunday and all throughout the week until today ay ang pagpapahayag ni Kristo ng kanyang relasyon sa Diyos Ama at sa Diyos Espiritu Santo. Thus, we can see the presence of the three divine person in the ascension scene. And what is the significance of this? It tells us that Christ is the God Himself, part of the Trinity in all its aspects on the same level of power. The bottom line here is that Christ was ascended into heaven by His own power. Thus, the ascension of Jesus into heaven is the absolute confirmation of who He really is. Siya po ay ang Diyos mismo, na ang sinasamba at sinasampalataya pala natin ay isang tunay na Diyos, no doubt. Now, knowing na si Kristo ay isang Diyos, nakakamangha lang pong isipin na kahit siya ay isang Diyos, He never hesitated to descend from heaven just for us. Nagpakababa talaga siya para lang sa atin. And yet, here we are. Ano ba ang ginagawa natin for that kind of God who humbled Himself, who humiliated Himself? Mas siguro lang niya na tayo ay mapapasa Kanya. Mga kapatid, familiar po ba kayo sa isang sikat na kanta na ang pamagat ay Lord, I lift your name on high? Sabi ng kanta, hindi ko na lang po kakantahin ha, kasi pag kakanta ako, baka po magsilabasan kayong lahat. So babasahin ko na lang po yung pinakamagandang linya sa kanta na ganun. Sabi ng linya, You came from heaven to earth. There is a descending to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, ascending, Lord, I lift your name on high. With this line, makikita natin na when we talk about ascension, kaakibat nito ay ang descension. Pag-akyat at pagbaba. Pagbaba at pag-akyat. Ang pag-akyat ni Kristo sa langit ay may malaking kaakibat o kinalaman sa kanyang pagbaba dito sa lupa. At makikita po natin ang kinalaman na ito in between sa kanyang pagbaba at pag-akyat sa langit. Ano nga ba ang nasa gitna?
If you look back to the line na sinabi ko sa kanta, makikita natin sa kanta na ang nasa gitna is actually what? The cross. To show the way. Sabi ng isang pag-aaral, the cross of Christ is already the royal throne which stands on earth but penetrates into heaven. In other words, the cross is our only way to heaven. Bumaba si Kristo upang ipakita sa atin ang daan papuntang langit. At ito po ang paksa ng ating mga pagbasa ngayon. Kung titingnan natin ang connection sa lahat ng ating mga pagbasa ngayon, there is this one word na present in all our readings today, at yun po ang salitang binyag, baptism. Ano po ba ang binyag at ano ang kinalaman nito sa cross? Noong tayo ay bininyagan, ang pagbuhos ng tubig sa atin ay simbolo po iyon ng ating kamatayan sa sarili upang magsimulang mabuhay si Kristo sa ating mga buhay. In baptism, we die to self in order for Christ to be alive in us, and so we become Christian. And also, if you remember, Christ was baptized. Sa pagbautismo kay Kristo, hinubad din po niya ang kanyang pagkapanginoon upang mabuhay katulad natin. Ano po ba ang ibig sabihin ng kailangang mamatay muna tayo sa ating mga sarili para si Kristo ay maging buhay sa ating mga puso at buhay? Ang ibig sabihin po nito, to die to self is to put Christ over and above sa ating mga sarili. Kailangang unahin po muna natin si Kristo by doing what He commissioned us to do bago siya umakyat sa langit. At yun po ang sinabi sa ating ebanghelyo karon. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ito po ang ating misyon bilang isang bininyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. And if you all recall, pag every end of the Mass, sinasabi po ng final blessing ng pari o ng deacon, humayo kayo. There is a mission. Kaya nga pag Eucharistia, after the Eucharist, the invitation is always to be the Eucharist of others. Mga kapatid, on the cross, Christ died in order for us to gain eternal life. Thus, ang binyag at ang cross ay parehong pag-aalay sa sariling buhay, masiguro lamang na ating mapalaganap ang mabuting balita sa buong sanlibutan. Ngayon po, klaro na po sa atin na ang pagbaba ay ang paglimot sa sarili para sa pag-akyat sa buhay ng walang hanggan. Sa pagbaba ni Kristo na siyang nagdala sa kanya sa krus, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos upang ang kanyang pagka-Diyos ay siyang magiging hagdanan natin patungo sa buhay ng walang hanggan. When Christ was baptized, that was the time that He humanized Himself. And when we are baptized, that is the time that we divinize ourselves. Kaya po mga kapatid, ang hamon po sa atin on this solemnity sa pag-akyat ni Kristo sa langit, na sana po mamuhay tayo ng kagaya niya. Oo, mahirap. At alam po ng Diyos iyon. Kaya po, next to the ascension is the Pentecost. Ipapadala niya ang Espiritu Santo upang gawin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. All we have to do is just to love Him and offer our life to Him by loving one another. Doing things out of love and for love. After all, the ultimate commandment is love. Loved, which is the symbol of the cross. The cross na siyang ating daanan paakyat sa langit.
Mga kapatid, for us to follow Christ in His ascension into heaven, we must first follow Him sa kanyang pagbaba dito sa lupa. The only way up is the way down. We must humble ourselves and put God as the center of our life. Si Kristo po ay namatay upang tayo ay mabuhay. Sana naman po, ipaglaban naman po natin si Kristo sa ating mga buhay. Kung hindi mo kayang ipaglaban si Kristo dahil mahal mo siya, ipaglaban mo na lang siya para sa iyong sariling kaligtasan. Amen. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinagugunita sa atin ng pag-akyat ng ating Panginoon ang ating pinakaaasam. Ipinaalala rin ito ang ating tungkuling magsikap para sa pagtatag ng kaharian ng Diyos sa lupa sa pamamagitan ng tapat na Kristiyanong pamumuhay. Sa kabila ng ating kahinaan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan at mga namumuno rito, naway maging tapat sila sa pagtupad sa kanilang misyong akayin ang sangkatauhan sa patuloy na moral at espiritual na pagsulong. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naaakit sa makamundong pagpapahalaga hanggang sa sila'y makalimot sa mga pagpapahalagang makalangit, naway maakit sila ng ating mabuting halimbawa upang itaas nila ang kanilang mga hangarin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nasasadlak sa pagkakasala, naway dinggin nila ang panawagan ni Kristong umakyat sa langit para sa isang tapat na pagbabalik loob at pagpupunyagi sa mabuting gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga media practitioners, social media influencers, at lahat ng mga nasa daigdig ng komunikasyong panlipunan, naway makatulong sila sa kanilang propesyon para sa ikaaangat ng lahat ng tao at para sa pagtataguyod ng kapayapaan at katarungan sa buong daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng ina sa buong mundo, nawa sila ay maging malakas at malusog para makatupad sa kanilang mga tungkulin ng may pagmamahal at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa, naway lumago sila sa kanilang bukasyon sa pamamagitan ng proseso ng paghubog at pagsasanay upang silang lahat ay maging mga kapani-paniwalang saksi at tagapagpatunay sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang mga kahilingan para sa misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Hesus,
Ituon mo ang aming mga puso sa dakilang pag-asa na ipinanawagan mo sa amin. Pagsikapin nawa naming maitatag dito sa lupa ang kaharian ng karunungan, kapayapaan at pagmamahal na ipinarito mo para itatag. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan. At ipakaluob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaluob mo at ng aming mga alay. Kami ay magkasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayoy umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa'y kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nasisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, inawagan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito para sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang inyong simbahan. Laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian at ng mga relihiyoso. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo ang paggindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa
Kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ngayon, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinakakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinakluklukan sa anak mo ngayon, upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat para sa Day 3 ng Novena to the Holy Spirit. Novena to the Holy Spirit, Day 3. Peace. Let us bow down in humility at the power and grandeur of the Holy Spirit. Let us worship the Holy Trinity and give glory today to the Paraclete, our advocate. O Holy Spirit, by your power, Christ was raised from the dead to save us all. By your grace, miracles are performed in Jesus' name. By your love, we are protected from evil. And so, we ask with humility and a beggar's heart for your gift of peace within us. The saints were tempted, attacked and accused by the devil, who is the destroyer of peace. When we are accused by the devil, come to our aid as our advocate and give us peace that lasts through all trials. Mention your intentions. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and we shall be recreated, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, on the first Pentecost, you instructed the hearts of those who believed in you by the light of the Holy Spirit, under the influence of the same Spirit. Give us a taste for what is right and true, and a continuing sense of his joy, bringing presence and power through Jesus Christ our Lord. Amen. Umupo ang lahat para sa ilang paalaala. Una, meron po tayong second collection para sa pagpapagawa ng Kristong Hari Parish. Ikalawa, kaugnay sa mga kaganapan ngayong Flores de Mayo, ay magpapatuloy ang pag-aalay ng bulaklak kay Inang Maria sa lahat ng misa para sa linggo ng Mayo, kasama ang mga anticipated masses. Magbebenta by donation ang ating Legion of Mary para sa offering. Ang malilikom mula rito ay itutulong sa iba't ibang gawain ng Legion of Mary. Maaari rin po kayong magdala ng sarili ninyong bulaklak para sa pag-aalay. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, ay may katikesis para sa mga bata tungkol sa iba't ibang titulo ni Maria sa ating Formation Center. Ang programang ito para sa mga bata ay magtatapos sa Flores de Maria Procession sa May 25, Sabado, 4 p.m. Paalala, mayroon po tayong pagdarasal ng Rosario tuwing alas 5:30 ng umaga sa buong buwan ng Mayo, liban sa mga Miyerkules kung kailan magsisimula ang pagdarasal sa alas 5 ng umaga. Ikatlo, sa May 13, Lunes, ipagdiriwang po natin ang kapistahan ng Birhen ng Fatima. Magkakaroon po tayo ng community praying of the Rosary at fellowship pagkatapos ng misa. Panghuli, ipagdiriwang po natin ang Pentecostes sa susunod na linggo. Kaugnay nito, may pagtatanghal tayo ng Santissimo Sacramento sa loob ng espesyal na Vigil Mass sa Sabado,
May 18, alas 6 ng gabi. Inaanyayahan ang lahat na dumalo. Sa linggo naman po, May 19, magkakaroon po tayo ng Pentecost Carnival para sa mga bata, kung saan may mga booth ng katekesis at palaro. Kaugnay nito, humihingi po ng donasyon ng mga candy at laruan ang mga katekista para sa mga batang makikiisa sa Pentecost Carnival. At ngayon, inaanyayahan ang lahat ng mga ina na lumapit sa harapan para sa panalangin at pagbabasbas. O Diyos na pinakmumulan ng buhay, Diyos ng mga babaeng banal tulad ni Sarah, Ruth at Rebecca, Diyos ni Elizabeth na ina ni Juan Bautista, Diyos ng mahal na Birhen Maria na ina ng iyong anak na si Yesu Kristo, dinggin po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ng lahat ng mga ina at lolang natitipon sa lugar na ito. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na espiritu, sapagkat sa pamamagitan nila natutunan ng mga anak at apo kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na pananalangin. Pakalooban mo po sila ng biyayang makikiisa sa iyong banal na hapag at matanggap ang pagkaing nagbibigay buhay, sapagkat sila ang mga nagtaguyod at nagpakain sa amin. At sila din ang nagturo sa amin kung paanong itaguyod ang aming mga sarili at aming mga pamilya. Pagkalooban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, at ng pagkakataong kami kanila maipagmalaki bilang mga anak. Pagkalooban mo rin po sila ng mga kaibigang mananatiling tapat upang kanilang patuloy na madama ang iyong pagkalingat pagmamahal. Gayon din naming isinasama sa panalangin ang mga babaeng walang nakakaala, lalo na ang mga tahimik na itinataguyod ang kanilang pamilya, naglilingkod ng may kababaang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa pagkakapanan ng kanilang asawa at mga anak. Kaya ang aming hiling, O Diyos ng kadalisayan, na ika'y manahan sa aming lahat na naririto, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga ina. Maaari na po kayong bumalik sa inyong mga upuan.
Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang banal na Eukaristiya, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.